Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Gemini para sa araw ng February 27, 2026. Sa pagbukas ng umagang ito ng February 27, mararamdaman mo ang isang kakaibang sigla na dumadaloy sa iyong kaisipan na mag-uudyok sa iyo na maging mas mapagmasid sa bawat detalye ng iyong kapaligiran. Ang daloy ng iyong kaisipan ay magiging kasing bilis ng hangin, kaya makabubuting gamitin mo ang enerhiyang ito upang ayusin ang mga planong tila naging magulo nitong mga nakaraang araw sa iyong personal na buhay. Huwag kang matakot na maghanap ng mga bagong impormasyon o makinig sa mga kwento ng ibang tao, dahil ang bawat salitang iyong maririnig ay may dalang aral na magagamit mo upang mas lalong mapalawak ang iyong pangunawa sa mga bagay-bagay na nangyayari sa iyong paligid ngayon. Pagdating sa iyong karera at mga tungkulin sa trabaho, ang araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng pambihirang pagkakataon upang ipakita ang iyong galing sa pakikipagtalastasan at ang iyong bilis sa pag-angkop sa anumang pagbabago sa opisina. Mapapansin ng iyong mga kasamahan ang iyong masigasig na pagbibigay ng mungkahi na may kinalaman sa pagpapabuti ng inyong sistema, na magbubunga ng isang mas mataas na antas ng pagkilala at paghanga mula sa iyong mga nakatataas sa kumpanya. Gamitin ang iyong natural na talino sa pagsasalita upang hikayatin ang iyong mga katrabaho na maging mas produktibo, dahil ang iyong boses ay may dalang inspirasyon na kayang magpabago sa pananaw ng kahit na sinong nagnanais na umunlad sa kanilang sariling larangan. Sa aspeto ng iyong pananalapi, ang petsang ito ay nangangailangan ng isang matalinong pagsusuri sa iyong mga balak na gastusin, lalo na sa mga kagamitang pangteknolohiya na tila kumukuha ng iyong pansin sa nakalipas na mga araw. Maaaring may lumitaw na oportunidad para sa isang side project o racket na may kaugnayan sa pagsusulat o pagbabahagi ng impormasyon. Kaya siguraduhin na binigyan mo ito ng sapat na atensyon, dahil maaari itong maging simula ng isang mas matatag na daloy ng kita. Ang pagiging masinop sa iyong mga transaksyon at ang pag-iwas sa pagpapadala sa bugso ng damdamin tuwing may nakikitang magagandang alok ay makakatulong upang mapangalagaan ang iyong ipon para sa mas mahahalagang mithiin na balak mong isakatuparan. Ang iyong buhay pag-ibig ay nasa isang yugto ng pagtuklas at pagpapahalaga sa intelekwal na koneksyon, kung saan ang pakikipagpalitan ng mga kaisipan at pangarap ay mas matimbang kaysa sa mga karaniwang gawa ng romansa lamang. Ang paglalaan ng oras para sa isang mahaba at makabuluhang pag-uusap kasama ang iyong kapareha tungkol sa inyong mga pangarap ay lalong magpapatatag sa inyong pagsasama at mag-aalis ng anumang pag-aalinlangan sa inyong mga puso. Para sa mga naghahanap pa ng katuwang, ang iyong pagiging palakaibigan at ang iyong kakaibang pananaw sa mundo ay magsisilbing magnet para sa mga taong naghahangad ng isang partner na may malawak na pag-isip at busilak na puso na handang makinig. Ang iyong kalusugan ay dapat maging isa sa iyong mga pangunahing prioridad sa pamamagitan ng pagbibigay ng pansin sa iyong nervous system at sa iyong mga kamay na maaaring makaramdam ng pagod dahil sa sobrang paggamit ng gadgets. Ang iyong katawan ay humihiling ng sapat na pagkilos at pag-inat, kaya makabubuting maglakad-lakad sa labas o sumubok ng mga ehersisyong magpapaganda sa iyong sirkulasyon upang mapanatili ang iyong sigla at lakas sa buong maghapon. Ang pag-inom ng sapat na tubig at ang pag-iwas sa sobrang pagkonsumo ng kape ay makakatulong upang manatiling kalmado ang iyong isipan, lalo na kung ikaw ay nahaharap sa maraming gawaing nangangailangan ng matinding konsentrasyon at bilis. Sa iyong pakikipagkapwa-tao, ang iyong papel bilang isang tagapamagitan at tagapaghatid ng balita ay magiging sentro ng atensyon, lalo na sa mga usaping nangangailangan ng linaw at maayos na komunikasyon sa iyong pangkat. May isang kaibigan na maaaring lumapit sa iyo upang humingi ng payo o tulong sa pag-organisa ng isang aktibidad, at ang iyong malawak na karanasan ay magsisilbing malaking tulong upang maging matagumpay ang inyong adhikain. Maging mapagmasid sa iyong paligid dahil ang bawat pakikipagpalitan ng kaisipan sa ibang tao ay nagdadala ng bagong karunungan na maaari mong gamitin upang mas lalo mo pang mapabuti ang iyong pakikitungo sa lahat ng uri ng tao. Ang iyong malikhaing isipan ay magkakaroon ng kakaibang kislap sa hapon, lalo na sa mga gawaing may kinalaman sa sining, pagsusulat, o pagbuo ng mga bagong konsepto na naglalayong magbigay ng solusyon sa mga karaniwang suliranin ng mga tao. Huwag mong limitahan ang iyong sarili sa kung ano ang nakasanayan ng nakararami, bagkus ay subukan ang mga makabagong pamamaraan na magpapakita ng iyong pagiging orihinal at ang lalim ng iyong pagnanais na matuto ng bago. Ang pagbuo ng isang likha na may sariling tatak at may layuning magbigay ng tamang impormasyon ay nagbibigay sa iyo ng ganap na kagalakan, kaya hayaan ang iyong mga ideya na dumaloy ng malaya habang pinapanatili ang disiplina. Para sa pamilya,
Asahan ang isang kaganapan sa loob ng tahanan na mangangailangan ng iyong pagiging mahinahon at ang iyong kakayahan sa pakikinig upang maiwasan ang anumang gulo o hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga miyembro. Ang iyong presensya ay magbibigay ng bagong perspektibo sa loob ng bahay, kaya ang paglalaan ng oras para sa isang masayang pagkukwentuhan ay lalong maglalapit sa inyong lahat sa kabila ng inyong mga pagkakaiba sa opinyon. Maging isang gabay na laging handang unawain ang bawat panig ng walang paghuhusga. Dahil ang matatag na ugnayan sa loob ng tahanan ang tunay na lakas na magtataguyod sa iyo sa bawat pagsubok na kakaharapin mo sa iyong pakikipagsapalaran. Ang iyong intuition ay magsisilbing isang matalas na kumpas sa pagpapasya tungkol sa isang bagong oportunidad na may kinalaman sa iyong personal na paglago o ang pagsali sa isang samahang nagtataguyod ng karunungan. Kung may nararamdaman kang udyok na ayusin ang iyong digital na buhay o ang iyong mga dokumento upang maging mas makabuluhan ang iyong presensya sa trabaho, gawin ito ngayon dahil ang daloy ng enerhiya ay pabor sa iyo. Ang iyong panloob na boses ay malakas na nagpapaalala na handa ka na para sa isang mas mataas na antas ng kaganapan, kaya pakinggan ito at huwag hayaang ang mga limitasyong itinatambad ng iba ang humadlang sa iyong pag-asenso. Sa aspeto ng edukasyon at pagkuha ng karunungan, ang iyong isipan ay magiging kasing talas ng isang kidlat na handang sumipsip ng lahat ng impormasyon na magpapayaman sa iyong kakayahan sa sining o pakikipagtalastasan. Gamitin ang panahong ito upang magbasa ng mga aklat na magpapalawak ng iyong pangunawa sa kung paano tumatakbo ang lipunan dahil ang mga ito ay sadyang makakatulong sa pagpapabuti ng iyong pagkatao. Ang bawat impormasyon na iyong matututunan ay magsisilbing hiyas sa iyong isipan. Kaya huwag kang titigil sa paghahanap ng katotohanan hanggang sa marating mo ang ganap na kalinawan na iyong matagal nang hinahanap para sa iyong sariling kapayapaan at kaisipan. Iwasan ang pagiging masyadong mabilis sa pagbibigay ng pangako o ang pagtanggap ng masyadong maraming gawain ng sabay-sabay dahil lamang sa iyong labis na kabustuhang makatulong o makisali sa bawat usapan. Ang pagbabalanse ng iyong oras at ang pagpili sa mga proyektong may tunay na halaga ay isang kasanayan na dapat mong pagtuunan ng pansin ngayong araw upang hindi ka maubusan ng lakas para sa iyong sarili. Maging mabait sa iyong sariling pagkatao gaya ng pagiging maalaga mo sa iyong mga pangarap at makikita mo na ang iyong landas patungo sa tagumpay ay mas magiging magaan at puno ng kagalakan sa bawat hakbang na iyong gagawin ng may malasakit. Ang iyong espiritual na aspeto ay nangangailangan din ng pagkalinga sa pamamagitan ng paghahanap ng sandali ng katahimikan upang muling makakonekta sa iyong panloob na gabay na nagbibigay ng direksyon sa iyong mga layunin. Ang pagninilay-nilay tungkol sa iyong papel sa buhay ay magbibigay sa iyo ng sagot kung bakit kailangan mong maging instrumento ng karunungan at kung paano mo magagamit ang iyong talino para sa ikabubuti ng mas maraming tao. Ang pagpapasalamat sa bawat biyaya, maliit man o malaki, na iyong natatanggap ay magbubukas ng pinto para sa mas marami pang milagro, kaya panatilihin ang iyong integridad at ang iyong pagiging mapagkumbaba sa bawat pagkakataon. Maging mapagmasid sa mga liham, email, o mga dokumentong iyong pipirmahan o ipapadala ngayong hapon, at siguraduhin na naintindihan mo ang bawat detalye upang maiwasan ang anumang maling interpretasyon sa iyong mga transaksyon. Ang paghingi ng payo sa mga taong may sapat na karanasan sa pakikipag-ugnayan ay isang matalinong hakbang na dapat mong gawin upang maprotektahan ang iyong mga interes at ang iyong pinaghirapan sa mahabang panahon. Ang pag-iingat sa ganitong mga usapin ay magbibigay sa iyo ng kapanatagan na ang iyong mga hakbang ay nasa loob ng katuwiran at hindi ka malalagay sa alanganin dahil lamang sa kakulangan sa pagsusuri ng mga papel. Sa pagdating ng gabi, maglaan ng oras upang ayusin ang iyong kapaligiran at ang iyong isip sa pamamagitan ng pagninilay sa mga nagawa mo sa buong araw upang magkaroon ng mas mahimbing na pagtulog at sapat na pagpapahinga. Ang kaayusan sa labas ay refleksyon ng kaayusan sa loob, kaya ang pagliligpit ng iyong mga kagamitan at ang paglilinis ng iyong digital na espasyo ay makakatulong upang maalis ang mga kalat sa iyong isipan na dulot ng sobrang impormasyon. Ang pagpapasalamat sa bawat tagumpay na iyong nakamit sa araw na ito ay magpapanatili sa iyong positibong disposisyon na siyang magsisilbing magnet para sa mas magagandang balita na darating sa iyong pintuan bukas. Bilang huling payo para sa iyo, laging tandaan na ang tunay na karunungan ay hindi lamang matatagpuan sa dami ng iyong alam kundi sa kung paano mo ito ginagamit upang makapagbigay ng inspirasyon at tulong sa ibang tao. Manatiling nakatutok sa iyong sariling landas habang nagpapakita ng malasakit sa mga taong nasa paligid mo, dahil ang kaganapan ng iyong pagkatao ay matatagpuan sa pagbabahagi ng iyong liwanag ng may dangal sa lahat ng pagkakataon.
Hayaang ang liwanag ng karunungan ang maging gabay mo sa pagtahak sa daan ng iyong mga adhikain, at maniwala ka na sa bawat pagsusumikap mo, mayroong magandang bukas na naghihintay para sa iyong pamilya at sarili. Ang iyong mga maswerteng numero para sa araw na ito ay 5, 14 na, at 23. Ang iyong maswerteng kulay ay dilaw o mapusyaw na asul na sumisimbolo sa talino at komunikasyon. At ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pagsusulat sa iyong talaarawan, ang pakikipag-usap sa isang matagal ng kaibigan para sa inspirasyon, o ang pag-aaral ng isang bagong kasanayan na magpapatalas sa iyong kakayahan sa pagbabahagi ng impormasyon sa mundo.